Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Na may kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay suma sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa araw na ito is June 15, 2024. Pasalamat tayo sa Panginoon sa dagdag na ating mga karawan at mga taon. Lahat ng diriwang ng karawan ngayon, happy birthday po sa lahat. Naway ang kapayapaan, habag at ang mga hinangad at yung mga pangarap sa buhay, dagdag na mga araw at mga taon, sana po ipagkaloob na atin Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid, ito po ang iyong lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers for Christ International. Now, sa bawat araw mga kapatid ay nais ng Panginoon, malalaman natin ang kanyang mga salita dahil malapit na po ang kanyang pagbabalik. Ayan po sa pahayag in chapter 22 verse 12, darating na ako na hindi magtatagal, dala ko na ang handing pala para ibigay ko sa bawat isa ayon sa kanilang ginagawa. Mga kapatid, napakahalaga po na ito po ang paghandaan natin, itong pagbabalik ng Panginoon, or tayo na po ay alis sa sanlibutan na ito dahil po ang buhay natin sa sanlibutan panandalian lamang. Hindi po tayo magtatagal. Ayon po sa Psalms 119 and verse 19, pansamantala lang po ang buhay namin dito sa lupa, kaya ipahayag mo sa amin ang iyong mga utos upang gawin namin. Now, ayon po sa Psalms 90 verse 3, sulat mo ni Salmista David na ikaw ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao, pinabalik mo siya sa lupa sapagkat sa lupa siya nagmula. Kapatid, ano ba ang malaga sa atin ngayon sa bawat araw? Siguro wala naman tayong ibang hinangad, makakain, makadamit, makabili, kung magkaroon ng bahay, sasakyan, lupa, negosyo, o lalo na po ang kaligtasan. Now, siguro pinagpalaan tayo ng Diyos talaga hanggang sa mga araw na ito. Mayroon tayong bahay, sasakyan, may lupa, negosyo, ano pa man. Ito po ay galing po sa Panginoon. Sapagkat po sinabi ng Biblia, mga kapatid, sa Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata 6, talata 2, na ang Panginoon ang nagbigay ng karangalan, kapurihan, kapangyarihan ng tao, lahat ng ating nakamtan ay bigay ng Diyos. Pero itong lahat walang kabuluhan kasi may karunungan tayo, may kapangyarihan tayo sa lupa, kung ano ba ating katayuan, naging presidente ba tayo, o naging senador ba, kung gobernador, kung congressman, ano pa man ang ating katayuan. So walang kabuluhan po yung lahat sapagkat pag alis na sa limutan, mawala po ang lahat na po. Wala na po madala natin. Hubad tayo na lubas sa baybata, hubad din tayo babalik sa lupa. So yun po mga kapatid, tandaan po natin, ito po ang nais ng Panginoon na paghandaan po natin ang kaligtasan, na ito po hangad natin at alam ng Diyos na naghangad tayo ng kaligtasan. Subalit po sa ating pamumuhay, hindi po natin mapirpik ating sarili. Minsan po mga kapatid, na ating pag-iisip, naramdaman, panalita, nagkamali po tayo. So yun po dahilan, ayon ng Panginoon na umasa po tayo na walang maasahan. Sapagkat umasa talaga tayo ng kaligtasan, subalit ang pag-asa natin na ito, kailangan i-prove natin kung may maasahan ba talaga tayo. So ang ating gagawin, makinig tayo ng salita ng Diyos at gawin po natin ang ating napakinggan. Santiago, Kabanata 1, talata 22, kung may isang taong nakinig ng utos ng Diyos, kung salita ng Diyos, at hindi niya ginagawa, dinaya lang po niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, huwag naman natin dayain natin sarili, dahil kapag dayain natin sarili natin, alam po natin wala tayong mapapala at walang maasahan ng kaligtasan sapagkat nakinig lang po tayo, wala po tayong ginagawa.
Now, sinabi sa Romans chapter 2 and verse 13 na ang matuwid sa paningin ng Diyos, hindi po ang nakikinig. Yung gumagawa lang po ang itinuturing ng Diyos na matuwid. Kaya walang kabuluhan ang pagkikinig natin, oras-oras pa makinig, pero hindi natin ginagawa. Walang kabuluhan mga kapatid ang ating napakinggan. So nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. Sa 2 Peter in chapter 3 verse 9 na hindi nagpabaya ang Panginoon ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. Subalit siya nagpakumbaba hanggang sa mga araw na ito na ayaw niya na may isang mapahamak, kundi lahat sana makamit ng pagsisi at tumalikod sa masamang pamuhay. Nangako po ang Panginoon kasama po ang mga apostolis sa John 14 verse 1 up to 3. Huwag mabagabag ang iyong mga puso, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sa bayan ng aking Ama, maraming silid. Kung wala, hindi ko ito sasabihin sa inyo. At ako'y pupunta roon, ipaghanda ko ng silid. Kung mahanda ko ng silid para sa inyo, ako'y babalik. At kukunin ko kayo kung saan ako, nandoon din kayo. So yun po ang promise ng Panginoon. Pero hanggang ngayon wala pa siya. Bakit daw? Bakit natagalan ang Panginoon? Na minsan nga may mga tao mangutya na po sa 2 Peter in chapter 3 verse 3 up to 4 up to 5. Nasaan ang kanyang pangako? Di ba nangako siyang babalik? Nasaan na siya? Namatay na lang aming mga ninuno. Walang pagbabago ng lahat ng bagay. Ganun po sa mga tao na wala pong halaga sa kanila ang pangako ng Panginoon. Pero sa atin na mahalaga, naghintay po tayo. Pero sila po na walang halaga ang pangako ng Panginoon, nangungutya pa po. Ito sinabi sa Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 3 up to 5, na kukutyain tayo. Nasaan ang pangako niya? Di ba nangako siyang babalik? Pero hanggang ngayon, ang mga bagay walang pagbabago. Di natin alam. Bakit ganito pa rin ang mga kalagayan natin? Wala pang pagbabago ng mga bagay. Dahil po, ayaw ng Panginoon may isang mapahamak. Ganun po ang katagal. Bakit natagal ang Panginoon? Kapatid, dahil po ang ating pamuhay nakita po ng Diyos. May panampalataya tayo, sinabi natin. Alam natin may Diyos. Alam natin makapangyarihan ang Diyos. Alam natin ang Diyos nagbigay ng lahat ng bagay. Alam din natin ang Diyos, siya ang nagbigay sa atin ng hininga at lakas. Trabaho tayo ng Lunes hanggang Sabado. Pagkalinggo, trabaho pa rin ang tao. Napastangan ang utos ng Diyos. Ang araw na linggo para po sa Panginoon. Yan po tinatawag araw ng pamahinga. Pero minsan mga kapatid, napastangan na po ng tao ang utos ng Diyos. Tanong po natin in 1 John chapter 3 verse 4. Lahat ng lumabag ng kautusan ay nagkasala. Dahil ang kasalanan, paglabag ng kautusan. Ang sinabi sa verse 8 na ang lahat ng kasala ay sa dyablo. So ano magawa natin? Umasang kaligtasan tayo. Pero makasalaan ang pumuhay natin. So ano ang makakamta natin sa darating na panahon? Pagkamatay natin, diretso na tayo sa lugar na narapat po sa atin. Naghanda ang paraiso sa kaluluwa. Nakahanda ang nag-alab na apoy para sa kaluluwa. Iba po ang impyerno. Ang impyerno, tinatawag na lake of fire. Ang itapon doon, katawan at kaluluwa. Ayon po sa Matthew 10:28, huwag katakutan sila na kayang pumatay ng katawan, ngunit hindi makapatay ng kaluluwa. Yung katakutan ninyo, yung kayang pumuksa ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno. Na pagkamatay natin, ang ating kaluluwa mayroon ng kalalagyan. May paraiso nga ng kaluluwa. At mayroon naman nag-alab na apoy. Hindi po yan impyerno. Tinatawag po na Hades. Nag-alab pala na apoy. Iba impyerno, lake of fire. At ang matapos impyerno, katawan at kaluluwa. Pero pagkamatay natin, itong kaluluwa, dalawa din kaagad ang kalalagyan. Doon ka sa paraiso ng kaluluwa, doon si Lazaro at saka yung kriminal na nakapako sa cross, nandoon ngayon. Doon sa kabilang dako,
nandun ang mayaman sa nag-alab na apoy. Yun din mapuntahan ng tao ngayon na patuloy po namumuhay sa limutan na walang panahon sa Panginoon. Kaya wag natin hayaan na darating ang panahon na yung palang inasahan natin na kaligtasan, apoy pala na hindi mamatay ating kantungan. Bakit po? Dahil po pinabayaan natin ang salita ng Diyos, hindi pinalagaan ang salita ng Diyos, at ang ating ginagawa na lang po yung nais natin gawin, hindi po ang kalooban ng Diyos. Kaya ang City 21 sa Mateo, maliwanag ang sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. So maliwanag po yan. Walang reliyon na magpapatunay na ligtas na siya sa reliyon niya. Walang makapagpatunay dahil pastor siya, ligtas na siya. Wala ding magpapatunay na siya ay pari, ligtas na siya. At walang makapagpatunay dahil nangaral ka na sa salita ng Diyos, ligtas ka na. At walang makapagpatunay ikaw Christian, manampalataya, ligtas ka na. Dahil ang sumusunod lang po ng kalooban ng Diyos Ama na sa langit, siya lang po ang makakamit ng pagkataon na maligtas. Sana mga kapatid, ng katulong po itong mga video natin na ating ginagawa. Kasi video lang po ito. So huwag kalimutan mag-like and share, subscribe. Don't forget to post notification bell for update every day. That new videos. Thank you so much. I'm Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International. Sending to us grace, mercy, and peace. Be with us, Lord Jesus Christ. Amen. Bye-bye.